Grade 7, Bayabas and Grade 7 Mangga. So again, nasa ikalawang markahan na tayo. Week 4. Pero itong discussion po natin ay good for week 4 to 5. Kagaya na lamang po ng naging discussion natin last week. Okay, so alamin natin kung ano ba yung mga paksa ngayong linggo na ito at sa susunod pa na linggo. Okay, so mga relihiyon sa Asya at ang mga pilosopiyang Asyano. At alamin natin kung ano yung dapat na matimo sa inyong isipan, okay? So, first is, naiisa-isa ang mga relihiyon at pilosopiyang Asyano. Napapahalagahan ng mga turo at aral ng bawat relihiyon at pilosopiyang Asyano sa pamamagitan ng paggawa ng poster. So, ibig sabihin, at the end of this discussion, kailangan makagawa kayo ng isang poster, okay? And next, natataya ang impluensya ng mga kaisipang Asyano sa kalagayang panlipunan at kultura sa Asya. Okay, so bago natin isa-isahin yung mga filosofiya at relihiyon sa Asya, alamin muna natin kung ano ba ang kahulugan ng Asyanong kaisipan. Okay, so ito ang naging pundasyon ng pagkakabuo ng mga sinaunang kabihasnan. So kagaya ng mga naging previous discussion natin, 'di ba? Kung maaalala ninyo, nabanggit na po sa mga nakaraang talakayan ang Confucianism, Taoism at legalism kung saan ito yung naging batayan ng mga kabihasnan, lalo na sa China. Ito yung ginamit nila na basis para sa pagkakatatag, para hindi mabuwag yung kanilang kabihasnan, para mas mapatagal ito at mapanatili yung tawag dito, mapanatili nilang buhay ang kanilang kabihasnan. So, ang Asyanong kaisipan, so ito ay umiinog sa relihiyon at uri ng pamumuno sa isang kabihasnan. Okay, ngayon naman po, isa-isahin na natin yung mga relihiyon sa Asya, okay? So, una na po diyan ang Hinduism kung saan ito ay tinuturing na isa sa pinakamatandang relihiyon sa daigdig. Okay, so Hindu ang tawag sa mga taong sumusunod dito. Sila ay may tatlong pangunahing Diyos. So, si Brahma, Vishnu at Shiva. So, sa ibang aklat po, yung Brahma ay minsan pong ini-spell nila as Brahman. Okay? So, wala naman pong problema doon. So, naniniwala din po yung mga Hindu sa karma at reincarnation. So, eto pong larawan na ito po yung paglalarawan nila kay Brahma or Brahman, the creator or tagapaglikha, si Vishnu na preserver, and then si Shiva na destroyer or tagawasak or tagasira. So, 'di ba nabanggit dito na naniniwala sila sa karma at reincarnation. So, ano ba yung karma? So, yung karma, ito po yung paniniwala kung saan, kung ano yung ginagawa mo sa present life mo or kung ano yung ugali mo ngayon, siyang babalik din sa'yo kapag ka nabuhay kang muli. At doon po papasok yung reincarnation. So, naniniwala po sila sa muling pagkabuhay. Okay? Next. Ang Buddhism. So, meron tayong Hinduism. Next naman po ang Buddhism. So, ang mga turo at aral nito ay mula kay Siddhartha Gautama or yung kilala si Siddhartha Gautama as the Enlightened One. So, ibig sabihin si Siddhartha Gautama ay naliwanagan. Okay? So, ganito kasi yung istorya niyan mga anak. So, si Siddhartha Gautama ay isang prinsipe. So, dahil isa siyang prinsipe, hindi siya pinapayagang sumilip man lang sa bintana para makita yung nasa labas ng palasyo. But one time, out of curiosity, sumilip sa bintana si Siddhartha Gautama at doon niya nakita yung tunay na kalagayan ng mundo, kung ano yung realidad, na hindi lang pala puro kasiyahan at kaginhawaan ng buhay ang nararanasan ng isang tao. Kasi 'di ba, dahil isa siyang prinsipe, so wala siyang alam patungkol sa paghihirap. So kaya siya nire-refrain ng mga parents niya na tumingin sa labas para hindi niya makita yung realidad ng mundo. Okay, so kaya siya naliwanagan kasi dahil sa natuklasan niya na yon, tinalikuran niya yung marangyang pamumuhay niya
Nagkaroon siya ng paglalakbay, nag-meditate siya, at naliwanagan po siya sa tinatawag na body tree. So, sa ilalim ng body tree, doon niya napagtanto ang lahat. Doon siya nag-meditate at doon niya nalaman kung ano yung causes ng paghihirap ng isang tao. Okay? So, ang Four Noble Truths at Eightfold Path ay ilan sa mga doktrina ng Buddhism. Okay. So, ito po yung paglalarawan kay Siddhartha Gautama. Okay? Next. Ito naman po yung Four Noble Truths. Okay, so ano ba yung apat na katotohanan? So, life is full of suffering. So, aware naman tayo na ang buhay ay puno ng paghihirap. Okay? So, ang paniniwala ng ah, mga naniniwala sa Buddhism or mga Buddhist, life is full of suffering. At yung paghihirap or yung pagdurusa na yon ay nanggagaling dahil sa desire ng isang tao or dahil sa mga kagustuhan niya. At matitigil lamang daw ang paghihirap or pagdurusa ng isang tao kung hihinto siyang maghangad ng mga bagay-bagay. Kasi dito din papasok mga anak yung contentment ng isang tao na kung ano lang yung meron ka, i-appreciate mo, wag ka na maghangad ng iba kasi the more na naghahangad ka ng mas higit pa, mas dinaranas mo yung suffering kasi dahil sa may gusto kang bagay na makuha kahit na at all cost gagawin mo yung gusto mo. And in order to stop those desires, so merong tinatawag na eightfold path or meron silang sinusunod na eightfold path. So kapag nasunod mo yung eightfold path, naniniwala sila na maititigil na yung paghahangad mo ng mga bagay-bagay or ibig sabihin mas makokontento ka na. So alamin naman natin kung ano ba yung eightfold path na yon, okay? So right view, right intention, right speech, right action, live li right livelihood, right effort, right concentration, and right mindfulness. Kapag ka itong 8 na 'to ay nasunod, matitigil natin yung paghahangad ng, kung ano-ano pang bagay. Kasi tama nga naman kung meron kang, tamang pag-iisip or alam niyo yun, yung mindset na dapat ito lang dapat ang hinahangad ko kasi ito lang yung kaya ko, okay? Right speech. Kung ano lang yung dapat tamang sabihin sa kapwa mo, yun na yung sabihin mo. Right effort, right concentration, right livelihood. So, ito po, kung magtataka kayo, bakit ganito yung simbolo. Ito pong wheel of life na to, ito ang simbolo ng Buddhism. Okay? Next. Ang Islam. Okay? Ito ay nangangahulugang pagsuko at kapayapaan. Ang mga Muslim ay sumasamba kay Allah. So, marami dito yung nalilito. Okay, Muslim po, yun yung tawag sa mga taong sumasamba kay Allah. At ang kanilang relihiyon ay Islam. Again, Islam ang relihiyon, Muslim ang tawag sa mga sumasamba or naniniwala sa Islam. Okay? So, ang five pillars or limang haligi ang pangunahing doktrina ng mga Muslim. So, kung ang mga Buddhist, meron silang Four Noble Truths tsaka Eightfold Path, ito naman po ay five pillars sa mga Muslim naman po. Okay, so ano ba yung five pillars na yon? So, first, yung Shahada or Declaration of Faith. Kailangan sabihin mo na si Diyos lamang ang inyong kailangang sabihin ng mga Muslim rather na si Allah ang kanilang Diyos at si Muhammad lamang ang kanilang propeta. Then next naman po yung sala or ah, pagdarasal. So kailangan po yung mga Muslim or yung mga naniniwala sa Islam ay magdasal ng 5 beses sa isang araw. And syempre, familiar naman tayo sa fasting or psalm. Kailangan may fasting ang mga Muslim. So, 'di ba nga
Bilang paggalang sa kanilang paniniwala, meron tayong tinatawag na Eid al-Fitr and Eid al-Adha kung saan walang pasok or holiday para sa pakikiisa. The next po yung zakat or zaka. So minsan sa ibang libro, zakat siya, meron naman zaka. So ito naman po yung pagbibigay ng limos or ng pagbibigay ng tulong sa mga taong nangangailangan. At yung pinakahuli po yung Hajj or yung pilgrimage kung saan kailangan sa buhay ng isang Muslim ay makapunta siya ah, sa Mecca. Kailangan makapaglakbay siya sa Mecca kasi ito yung tawag dito, ito yung anong tawag dito? Ito yung kailangan ng isang Muslim para mas maipahayag niya yung paniniwala niya kay Allah. So, kailangan bago mamatay ang isang Muslim ay makapunta siya ng isang beses sa Mecca at doon magdarasal. Okay? Next. Ang Kristyanismo, syempre familiar naman tayo dito. So, ang doktrina ay nakabatay sa mga turo at aral ni Jesus. So, sinusunod ng mga Kristiyano ang mga turo at aral ni Jesus bilang paghahanda sa kanyang pagbalik para husgahan ang lahat. So, 'di ba, yung mga Kristiyano ay sumusunod sila sa kung ano ba yung turo at aral na mula sa kay Jesus Christ, okay? So, dahil po naniniwala sila na sa pagdating muli ni Kristo ay siyang maghuhusga sa lahat. So, kung ano yung ginagawa mo, malalaman at malalaman yan ni Kristo. Next, ang mga aral at salita ng Diyos ay nakasulat sa Biblia. So, aware naman tayo dyan. Okay? Next, ang Judaism. So, ito ay tinatag na mga Israelita or Jew. So, sa Torah nakasulat ang mga turo at aral ni Yahweh. So, ang Kristyanismo nakasulat sa Bible, ang Judaism naman or Judaismo, yung mga turo at aral ni Yahweh ay nakasulat sa Torah. So, naniniwala sila na si Yahweh ang Diyos at may likha ng lahat ng bagay sa daigdig. Next, ang Sikhism. So, ito ay isang relihiyong naghahangad ng kapatiran. So, ito ay tinatag ni Guru Nanak. Hindi sila naniniwala na maaaring magkatawang tao ang Diyos. Naniniwala sila na ang pag-iwas sa 5 pangunahing bisyo. So, ano-ano yung pangunahing bisyo na yon? Pagnanasang sexual, galit, kasakiman, pagkamakamundo at kahambugan ay maghahatid sa kanila ng kaligtasan. So, kung yung ibang religion, ang pag-uugali ay nakabatay sa Four Noble Truths, sa Eightfold Path, sa Bible, sa Torah, yung kanila naman, eto, yung mga yung naniniwala sa Sikhism, naniniwala sila na kapag iniwasan nila yung 5 pangunahing bisyo ay maliligtas sila. Okay, so eto po si Guru Nanak. Next, ang Jainism or Jainismo. So ito ay nakabatay sa mga turo at aral ni Mahavira. So si Mahavira ay naging isang sadhana. So ano yung ibig sabihin ng sadhana? Ito ay isang tao na nagtakwil ng makamundong kaginhawaan. So maire-relate natin siya kay Siddhartha Gautama. Prinsipe na siya eh. Masarap na yung buhay niya. Pero itinakwil niya yon, sinantabi niya yon para mag-meditate, okay? So, ganun din po yung ginawa ni Mahavira. So, naniniwala sila sa ahimsa or non-violence or pag-iwas sa karahasan. So, ayon kay Mahavira, ang kahulugan ng buhay ay batay sa 3 hiyas ng Jainism. So, ano yung 3 na yon? Wastong pananampalataya, wastong kaalaman, at wastong kaasalan. Okay? Next. Ito po si Mahavira. Okay. Next naman po, talakayin natin ang mga pilosopiyang Asyano. Okay, so familiar na tayo dito ang Confucianism na pinasimula ni Confucius. So, itinatag ito sa China sa panahon ng kaguluhan dahil sa digmaan sa pagitan ng mga estado at nagmamay-ari ng lupa. Okay.
So, nakatuon ito sa pagkakaroon ng tamang asal at moralidad sa pagsulong ng mabuting pamumuno. So, ibig sabihin, yung mga pinuno sa China noon, ginagamit nila ang Confucianism as basis kung paano sila mamumuno. So, di ba nga, ayon kay Confucius, meron siyang golden rule. Huwag mong gawin sa iba yung ayaw mong gawin sa iyo ng kapwa mo. At isa pa po, ang Confucianism or ang mga turo ni Confucius ay ah, nakabatay kung saan kailangan mong igalang lahat ng mga nakakatanda sa'yo. Okay? Next, ang kagandahang loob, kagandahang asal, paggalang sa magulang at pagkamatwiran, at pagkamakatarungan ay ilan sa mga birtud na dapat taglayin ng isang tao. So, ayon sa turo ni Confucius, kailangan taglayin ng isang tao yung mga ganitong asal. Okay? So, siya po si Confucius. Next, ang Taoism. Okay? So, ito ay tinatag ni Lao Tzu or Lao Tzu na nangangahulugang old master. So, ang Tao ay nangangahulugang daan. Sila ay naniniwala sa wu-wei o hindi pagkilos. So, may relate natin sa pagiging tamad. As in, wala kang kailangang gawin. Okay? So, para sa mga Taoist, ang paghahangad ng kapangyarihan ay pagtatangka upang pagharian ang kalikasan. So, kaya sila naniniwala sa wuwi o hindi pagkilos kasi once na meron silang ginawang pagkilos is naniniwala sila na against ito sa kalikasan. So, maire-relate natin to, di ba? Kagaya na lamang sa kasalukuyang panahon, ang DNR. Dapat sila yung nangangalaga sa kalikasan, yung ibang mga senador, yung ibang mga kongresista, yung ibang nasa gobyerno, dapat sila yung nangangalaga sa kalikasan. Pero nakakapagtaka na sila pa mismo yung nangunguna para masira ang kalikasan. Okay? Next. Ang yin at yang ay nagpapakita ng balanseng ugnayan sa kalikasan at daigdig. Okay, so ito po si Lao Tzu. At ito naman po yung symbol. Alam kong familiar na kayo dito, okay? So, yung yin and yang or wu wei. So, kailangan ang tao at ang kalikasan ay balanse lamang, okay? Next. Panghuli po ang legalism. So, ito ay tinatag ni na Shang Yang at Han Feize. Nakatuon ito sa paglilingkod ng mga mamamayan sa estado at isang karangalan para sa kanila ang maglingkod bilang magsasaka. Okay. So, ito po si Han Feize at ito si Shang Yang. So, ito naman pong legalism, yung mga pinuno na tumangkilik sa legalism, naniniwala sila na kailangan ng matinding batas para mapasunod yung kanyang nasasakupan. Kung saan, di ba, ito ay inadapt ni Shi Huangdi. Nung panahon na nagkakaroon ng kaguluhan, inadapt ni Shi Huangdi ang legalism at hindi niya tinangkilik ang Confucianism. So, ginamitan niya ng dahas, ginamitan niya ng mahihigpit na batas kasi naniniwala siya na para maibalik ang kaayusan sa isang pamayanan or sa isang lungsod-estado or sa estado, kailangan ng mahigpit na batas. Okay. Yun lamang po. Thank you and God